Lubos na pananalig sa Diyos na nagtakda ng lahat para sa ating kabutihan ang paanyaya ng Ebanghelyo ngayong ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Sa pagbasa ng mabuting balita, inihahambing ng Panginoon ang paghahari ng Diyos sa pagtatanim ng binhi sa bukid. Ani Jesus, pagkatapos maitanim, magpapatuloy ang magsasaka sa pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi. Hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpasibol, uusbong muna, saka uhay. At pagkatapos ay mahihitik ng butil. Pagkahinog ng butil, ito'y ipagagapas at aanihin. Sa paghalin tulad ng Panginoon sa buhay ng tao, sa putil ng mustasa, paliwanag ng simbahan, the kingdom of God seems very small when it is first planted in the heart. We cannot yet see the final harvest, so we walk by faith, not by sight, with confidence in the power of God at work in our lives and in the world. Binibigyang diin ng talinhaga ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging masigasig sa buhay at pananalig na nasa likod ng lahat ng bagay at pangyayari ang Diyos. Paliwanag ni Pope Francis, in everyday life, even if things sometimes seem all the same, everything is inhabited by God's hidden presence. Everything has meaning. Hence, we need to be attentive to be able to seek and find God in all things. Malinaw sa Ebanghelyo na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Siya ang nagpunla at nagtanim ng buto. Sa umpisa, parang baliwala. Subalit, malaunan, ito ay nagiging kabigha-bighani. Katulad ito ng buhay ng tao. Sa umpisa ay parang walang halaga. Subalit malaunan sa paglipas ng mga taon, nakikita natin ang kahalagahan ng buhay at ito ay nagbubunga ng sagana. Paalala ni Pope Francis, at times, the din of the world, along with the many activities that fill our days, prevent us from stopping and seeing how the Lord is conducting history. Yet the gospel assures us God is at work, like a good little seed that silently and slowly germinates. Good, let us remember, always grows in a humble way, in a hidden, often invisible way. Dahil ang Diyos ang pinagmumulan at hantungan ng lahat, dapat tayong maging bukas sa pagtanggap ng galaw ng Panginoon sa ating buhay. Paanyaya sa makatuwid ang mabuting balita ngayong linggo, ang pagiging matiyaga sa pananalig at pagkakaroon ng malalim na kumpiyansa sa Panginoon. Hindi man natin lubos na maintindihan o maipaliwanag ang maraming pangyayari sa ating buhay. Payo ni Pope Francis sa tanan, Jesus wants to instill in us confidence. The gospel asks us to take a fresh look at ourselves and at reality. It asks us to have bigger eyes that are able to see further, especially beyond appearances, in order to discover the presence of God who will work in the soil of our life and that of history. Sa huli, inaanyayahan tayo ng simbahan na patuloy na magpunyagi sa pagpapakabanal, sa pagtsatsaga sa katapatan at pananalig sa Diyos. Lahat ay magiging malinaw pagdating ng anihan. Paalala ni Pope Francis, let us not forget that the results of sowing do not depend on our abilities, but on the action of God. Huwag sana nating kalimutan na tayo ay nakalaan para makasama ang Panginoon sa Kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. Ito lamang ang tanging mahalaga na dapat nating
panaligan. Nawa, tularan natin ang halimbawa ni Maria sa kanyang walang tinag na tiwala sa Diyos na gumagalaw sa maliliit at tagong bagay upang mapaglabanan natin anumang duda at pag-aalinlangan. God bless you.